moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Nandito na kami sa Nasugbu, Batangas at na-survive ko ang biyahe mula Rizal hanggang dito. Kulang-kulang 4 na oras ko tinakbo. Sobrang traffic doon kanina sa may Santa Rosa. Tapos may ginagawa pa dito sa may Mahogany. Nagulat ako dahil ang laki na pala ng pinagbago ng Tagaytay. Kasi parang yung huli ko pang punta dito ay 2016, mga ganyan pa. Pero yung Nasugbu na daanan, all goods pa, parang ganun pa rin naman dati. Medyo mahaba lang. 1 hour na lang at makakarating na kami ng Kalatagan. Samahan nyo kami at gusto ko talaga ng dagat ngayon kahit maulan. Alam mo yung ilang labas na namin puro bundok, ilog, falls ang pinupuntahan namin. Miss na miss ko na bang magdagat. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel love. You save me from the broken house that I built. Kami ay aalis na ng Manuel Uy Beach Resort. Di pala pwede dito ang car camping. Okay sana kung may dalang ground tent, kaya lang wala. So kailangan namin lumipat. Hindi ko alam kung nasa na si John Pak. Sabi pa naman namin at usapan namin dito kami makikita. Pero tinext ko na dahil di sinasagot yung tawag ko. Lilipat muna kami ni Lay ng spot at maggagabi na. May tinuro naman na spot na malapit na nagpapa-car camp. So, tingnan natin kung pwede. Ganda pa naman sana dito sa may Manuel Uy kasi Pino yung buwang. Sana dun sa lilipatan nila. Siguro naman okay yung sa lilipatan natin kasi syempre ano lang din naman sila dito. 2 kilometers lang din halos. Ay, Diyos ko Lord. Buti na lang si Bolt pangbaragan dun sa mga lubak. And every wall is getting close, and I don't know what to do. Can't you save my soul? Can't you save my soul? Can't you mend my heart? Can't you mend my heart? I want you back, back, want you back, back, back. Yeah, I want you back. So guys, kakarating lang namin dito sa Kaisip Butchong. Medyo maikli lang yung dinaanan namin mula sa Edna's Beach at ito si Bolt. Magsiset up na kami dahil medyo pahapon na. Si John Pax daw ay 22 kilometers nandito na siya. So dapat pagdating niya, may pagkain at alam niya naman yung gutumin. Buti nakahanap ba kami ng spot dito na malapit at beach pa din. At para naman maiba beach camping naman at nakakamiss na talaga ang dagat. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck. At habang nagsiset up kami ng aming rig ay may nakikipag-collab sa atin. Hi ka na, Kopi. Kopi! Yung amo neto wala. Kikidnapin ko natin si Kopi at iuuwi ko na sa bahay.
meron akong i-unbox. Windbreak ng ARB. Bigay ito ng LS Autoworks. At maraming salamat Sir Sunny sa padala ulit. At i-unbox natin kasi si John Pax kanina ay wala siyang dalang tarp. Kaya sabi ko i-extend ko na lang dito sa awning namin para dito na lang siya pumwesto ng tent niya dahil magdadalawang araw kami dito. At habang busy yung dalawa na magtapos ng setup, ako ay magluluto na ng hapunan. At ang hapunan namin ay CDO na tonkatsu. Ano? Oh, CDO na tonkatsu. Wow! Kumakain ka ba nun? Tonkatsu, ano bang tagal? Pritong karning baka na nilagyan ng... Siyempre, alta nga tayo. Dapat tonkatsu. Ang hirap pagkasama si John Pax. Nambabash ng sa vlog, Nakita niyo yung vlog ko noong nakaraan, matiwasay. Ngayon, sabog na naman yung vlog ko. Time check, 9:02 na ng gabi at matutulog na ako. Nauna na ako umakyat dito sa RTT dahil yung dalawa dun sa baba magkukwentuhan pa daw. At ako'y inaantok. Gusto ko talaga magpahinga. Sobrang haba nung araw namin kanina kasi late na rin kami nakarating dito sa campsite at nag-set up kami agad dahil kanina ay medyo maulan. Pagka-set up namin, agad kami na nagluto at kumain para maaga makapagpahinga at matagal-tagal naman kami dito mag-i-stay para makarelax sa tabi ng dagat, sa nature, 'di ba? Bukas malalaman natin kung ano pwede natin gawin dito sa spot. Nung nakaraan pala na vlog namin, hindi ko na ipakita yung RTT yung loob dahil sobrang excited ba natulog din ako nun kaagad. So tong RTT namin na ARB Esperance, sobrang komportable dahil side by side ay may screen kaya sobrang all goods. Tapos yung foam na meron yung RTT ay komportable. Ba talaga yung quality kapag ARB Esperance. So yung mga nagtatanong po kung saan pwede pong magpagawa or magpalagay ng ganitong RTT ay highly recommend po LS Autoworks dahil doon po kami nagpakabit. Guys, antok na talaga ako. Good night. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Good morning every guys. Aga ko nagising kasi gabi ay nag-high tide. So yung hampas ng alon sobrang rinig dito sa spot namin. Ay gusto ko sanang abutan na makaligo ako ngayong umaga bago mag-almusal. Kasi mamaya daw ay maglo-low tide at medyo malayo yung tubig kapag low tide. Tingnan nyo guys yung dagat. Si kuya ay tulog pa. Si Lay ay tulog pa din. Late na kasi silang mga natulog. Pero ako, gusto ko talagang makita yung dagat na high tide at makakaligo. Kasi medyo matagal na ako hindi nakakaligo sa dagat. Mamaya na ako mag-almusal, mag-diet muna sila. Samahan niyo akong mag-tampisaw ba sa dagat.
Sabi ko mag-swimming na ako. Hindi pa dahil nakabili ako ng mahiwagang taho. Dito muna ako habang nag-aalmusal. Ito na almusal ko, hindi na ako magluluto. Kasi pa low tide na talaga. Dito muna ako. Pumuna ako sa dito sa gilid bago mag-swimming. Guys, ito yung taho. Gusto nyo ba? Kain muna tayo. Guys, pagka ganito, ang sarap na mainit na taho. Tapos yun yung dagat na sa tabi ko lang. Nakakamiss yung ganito na experience. Dati lalayo pa ako para makapagdagat. Ngayon, dahil nandiyan naman na si Bolt, madali na akong makapunta ng pinakamalapit na dagat. Siyempre, Batangas, malapit sa amin. Sana kayo na-experience nyo din yung mga ganito, lalo na kapag pagod sa trabaho, diba, may problema. Ito yung hingahan talaga namin, magkakaibigan. Yung nature. Kakatapos ko lang kain ng tao. Mag-swimming na tayo. Tingnan yung dagat. Ganda nung spot. Sobrang linis. Nakakamiss to. Lulubog tayo at payapa yung dagat. Medyo malalim pala. Okay lang. Diyan lang naman sila kuya. Pag medyo nalunod-lunod, tatakbo yan. Wala alam ko, marunong maglalangoy yan si John Pax. Ay! Lamig. Dito lang tayo. Sarap lang yung sarap na miss ko yung dagat. Sarap. Ito yung mga namiss ko. Bumabad ba sa dagat? Dito kasi medyo payapa yung yung dagat. Ito yung gusto ko, hindi masyadong maalon. Kasi hinihigop na ng tubig pag atras ulit at maya maya daw nga maglo-low tide. Kaya sinamantala ko nang magbabad-babad dito. Guys, nakabili ako ng tanigi, fresh na fresh. Ihaw namin to mamaya. Ngayon ay lilinisin ko. Hindi naman ako expert maglinis. Okay guys, inooperahan na nila yung isda. Ingatan ko may susurvive pa nila. Buo pa naman, buo pa. Nakabili na si kuya ng mga lulutuin. Ngayon ay magsisigang ako ng tanigi. Kasi yun lang naman yung nabili namin kanina na isda na fresh. So pwede naman daw isigang. Pero kanina hirap na hirap kami talagang linisan at hiwain yung isda. Ngayon samahan nyo ako at magagayat ako ng mga sangkap. Yun na lang yung mabilis. Dahil mamaya kasi ay magpa-pack up na rin kami at lilipat kami sa kabilang campsite kasi kanina lang kami na-inform na i-close yung campsite para bukas at kailangan namin mag-pack up agad dahil magme-maintenance daw. So nakiusap naman kami kung pwedeng magstay pa, kaya lang hanggang hapon na lang talaga. So no choice kami kundi lumipat ng campsite at total nandito na rin naman kami. One step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. So guys, doon yung spot namin at ako ay maglalakad muna papunta doon sa
tulay na yun. Alam nyo naman na ako mahilig ba maglakad-lakad. Habang low tide ba yung dagat, gusto kong i-explore tong kahabaan ng beach. Lambot nung sand kasi lumulubog ba yung paa ko. Alam nyo guys, maganda kasi yung nag-a-adventure ba. Tapos may nabasa ako nung nakaraan sa isang libro na binabasa ko. Sabi dun nung main character yung adventure daw, maraming kahulugan. Yung kahulugan, hindi lahat maganda. Minsan, may pangit. Para sa akin naman, yung adventure, ganun talaga din. Nasa sa atin pa rin yung desisyon para malaman ba o gawing masaya o maganda yung isang experience. Kasi kahit naman gano'ng kapangit, yung isang adventure o isang sitwasyon, meron pa rin tayong matututunan doon. Kumbaga, laging win-win situation yung mga bagay-bagay. Kaya, kahit nakakalungkot yung isang sitwasyon, sa dulo nun, may matututunan at matututunan tayo. So, ang haba, kita nyo to, ang layo na nalakad ko. Medyo pala mahaba. Kala ko kasi tanaw ng mata ko. Abot din ng paa ko. Medyo dito, baka pag mag-high tide pala dito, abutan ako. Pero matagal pa ata yung tubig. Kaya hindi masyadong maalat yung tubig. Dahil tignan nyo, ayan, may kaduktong na ilog sa dagat. Ayan siya. Ganda nung coastline, Ito yung mga gusto ko. Pag ako naabutan dito ng tubig, ay ng high tide, lulusong talaga ako dyan. Kaya medyo bilisan na natin. Kasi kanina sobrang init talaga. Alam nyo yun? Kaya hindi, ang ganda dito. Tignan nyo. Tignan nyo, may rose spot pa. Pero hindi ko sure kung pwede ditong mag-camping. May rose spot dito, ang dami. Ayan. Ayan. Ang ganda ng, alam nyo, itong dagat, yung ganitong dagat, low tide, high tide, gusto ko talagang tinitignan. Para kasi yung dagat laging walang katapusan ba? Pag tinanaw mo siya, parang wala siyang dulo. Ako, kapag yung ideology ko ba sa mga bagay-bagay, ayoko may dulo. Pagkakaibigan, relationship, ganyan. Kung pwedeng nagbi-bridge ba yung isang bagay, lagi dapat magkakaduktong. Ganyan. Samahan niyo muna ako at solo na naman akong naglalalakad dito. Hindi ko alam saan ako dadaan. Tingnan nyo. Ayan. So kaya ako dadaan, diba Ronaro? Ronaro yun, Tapos nandun pa yung pupuntahan ko. Medyo hingal. Pero ito yung mga magagandang ginagawa. Kasi kung pure camping lang ang gagawin ko doon, mabuboring ako. So sobrang ligalig at kulit ko ba? Ayoko talagang napipirmi sa isang lugar. Nabuboringan ako, mabato na. Alam nyo, pag nag-high tide, ikot ako dun sa labas. Di ko alam kung paano ako babalik. Pero pa high tide na. Guys, ang ganda nito. Para mga trolls. Kakapanood ko to ng mga Disney movies. Kung ano ba na-imagine ko, di tayo naman. Masyado na siya mabato. Bahala na. Talaga nag-aakyat-akyat dito. Kasi doon, halanganin. Dito mas safe. Sana walang ahas, para abandonado na ito. Pero may dala akong phone. May signal dito guys. May smart. Medyo mahina smart. Malakas globe. Nagdala akong phone. Just in case na kailanganin ko ba ng tulong. Matawagan ko sila kuya at si Lay doon. Grabe. Wait lang. Konti na lang. Mukhang malapit na ako. Ito guys, konti na lang. Kasi parang medyo tanaw ko na siya. Samahan nyo muna ako at kailangan kong mapagtagumpay. Ang daming. So nakarating na tayo dito sa bukana ng tulay. Di ko alam kung tulay ba. Aakyatin na natin. Kasi gusto ko makita ba yung view. Nakakapagod para ako nag-trek Pero yung hangin ng beach ay nakaka-refresh. Tapos mamaya pagbalik doon maliligo na ako. Ito na guys yung view na nakikita ko. At sana nagugustuhan nyo din yung nakikita nyo sa inyong mga TV or cellphone. Sobrang gandang experience na naman. Ito yung pinakamagandang napuntahan kong beach. Isa pala sa pinaka maganda. Iba-iba talaga yung
beauty ba ng bawat lugar. Dito na ako nagstay at hindi ko na inabot yung dulo dahil tingin ko wala naman ng kakaibang view doon kasi dito pa lang kitang-kita na yung sunset. So, alam nyo ba guys, yung sunset isa sa pinakamagandang scenery kapag nasa dagat ka. Kasi nagko-contemplate yung kulay nung araw, ulap, at saka nagre-reflect siya dun sa sa pinaka-tubig ng dagat. At yun yung isa sa pinakamaganda kung bakit binabalik-balik-balikan ko ang dagat. Pero ngayon kasi medyo mahirap na maghanap nung ganito kapayapa na na dagat. Natuwa ako at meron pala dito sa Calatagan. Hindi ko kailangan na pumunta ng Mindanao o kaya ng Visayas para ma-experience ko yung ganito. So aside sa Calatagan, nalalagi ako madalas sa Quezon. Sa mga susunod na biyahe, baka bumalik ako kung paano ako dati nagsimula ng pagta-travel at alam nyo yun, sobrang ganda ng experience kapag nag-adventure ka sa nature at sa kalikasan kasi dito nakakapaglabas ka ba ng mga energy sa kalikasan na bit mo at ito din yung nagiging medicine mo ba o gamot mo kapag nagkakaroon ka na anxiety, ng kung anong nakaka-stress na bagay sa buhay mo. Kaya kung ako sa inyo guys, sinisimulan nyo na mag-travel kasi pag dumating sa panahon na hindi nyo na kayang mag-travel, tsaka nyo maiisip na sayang yung mga oras na nasayang nung kaya nyo pang maglakad, kaya nyo pang lumangoy, kaya nyo pang mag-travel na mahaba. Kasi itong mga to, lumilipas din to. Pero yung memories, yung mga alaala, nakastay yan at pwede mong balik-balikan kapag kailangan, 'di ba? Yun yung maganda, nakakapag-imbak tayo ng memories. Parang natin yan, maintenance ba? Naalala ko isang kaibigan, sinabi na maintenance daw niya yung pagka-camping, pagka-travel. Tapos meron din ako isang kaibigan na nagsabi na kapag nasa nature siya, ulas talaga yung mga bagay na kinaka-stress niya sa buhay. Ako din naman ganun. Siguro kaya ako nagkakaroon ng mga kaibigan na ganun ay dahil nga iisa kami ng mga nagugustuhan na bagay. Kasi dito sa mundo, alam nyo ba, chaotic na siya So, ikaw na lang din yung magdidesisyon kung paano mo siya mapapaganda sa pamamaraan mo. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue.